Okay, magandang araw mga ka-JDA channel. Meron lang po tayong konting reaksyon tungkol dito sa pahayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, itong NTF-ELCAC, hinggil sa hindi na pagiging balido ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o itong JASIG ay isang makabuluhang hakbang tungo sa paglilinaw ng mga limitasyon ng nasabing kasunduan at sa pagtaguyod ng katarungan para sa mga biktima ng karahasan. Ang pagsasaad na ang JASIG ay hindi maaaring gamitin proteksyon laban sa pananagutan para sa mga bigat na krimen tulad ng kidnapping at pagpatay ay isang mahalagang punto na nagpapakita ng balanseng pananaw sa pagitan ng kapayapaan at hustisya. Kaya nga po kung susuriin natin, JASIG bilang proteksyon sa usapang pangkapayapaan, sa orihinal, ang layunin ng JASIG ay magbigay ng kaligtasan para sa makalahok sa peace talks upang may pagpatuloy ang negosasyon ng walang takot sa pag-aresto. Subalit kung ang kasunduan ay ginagamit upang makaiwas sa pananagutan sa mga mabibigat na krimen, nawawala ang tunay nitong diwa at layunin. Kaya nga po itong pagwawakas ng JASIG, ang pagkansela sa JASIG noong 2017 ay isang desisyon na maaaring makita bilang kinakailangan, lalo na kung ito'y ginagamit na raw na kasangkapan upang takasan ang pananagutan. Kaya nga po ang malinaw na probisyon na maaaring wakasan ang kasunduan sa pamamagitan ng nakasulat na abiso ay nagbigay ng legal na pundasyon para sa aksyong ito. Kaya nga po mga kaibigan, mga ka-JDA channel, ang kapayapaan ay dapat nakaugat sa katarungan. Ang mga kaso laban kina Porfirio Tuna, Simeon Naugsan at Wigberto Villarico ay may kaugnayan po sa mga mabibigat na krimen na hindi maaring baliwalain kahit sa konteksto ng usapang pangkapayapaan. Ang anumang kasunduan, gaano man kabuti ang intensyon, ay hindi dapat maging dahilan para takasan ang pananagutan sa batas. Kaya nga po, isa sa mga hamon na binanggit ng LCC ay ang maling impormasyon na maaari magdulot ng kalituhan sa publiko. Mahalagang malinaw ang mensahe na ang JASIG ay hindi kailanman nagbibigay ng proteksyon sa mga gumawa ng karumal-dumal na krimen. Kaya nga po ang posisyon ng NTF-ELCAC na panindigan ang batas at katarungan sa kabila ng mga naunang kasunduan ay nararapat bigyang pansin at suportahan, lalo na kung ito ay naglalayong protektahan ang kapakanan ng publiko. Ang kapayapaan ay hindi dapat maging dahilan upang ipikit ang mata sa mga krimen na labis na nagdulot ng pagdurusa ng mga Pilipino. Gayunpaman, dapat tiyakin ng pamahalaan ng bawat hakbang ay sumusunod sa due process at ang mga akusado ay may patas na pagkakataon upang ipagtanggol ang kanilang sarili sa korte. Ang ganitong paglapit ay hindi lamang magpapalakas sa tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya, kundi magpapakita rin na ang tunay na kapayapaan ay nakakamit lamang sa ilalim ng pananaig ng batas. Sa ating pong konklusyon, ang pagbibigay diin ng NTF-ELCAC na ang JASIG ay hindi nabalido at hindi maaaring gamitin bilang kalasag laban sa pananagutan ay isang hakbang tungo sa mas malinaw na direksyon sa pagitan ng kapayapaan at katarungan. Ang panawagan sa publiko na maging mapanuri at huwag magpadala sa maling impormasyon ay napakahalaga upang masiguro ang katotohanan at hustisya ang magtatagumpay. Ito po ang inyong lingkod, Jason De Asis dito sa JDA Channel. Ugaling tumutok. Maraming salamat po.